balik repair tayo. Bali, nagpahinga tayo ng isang araw kasi medyo masama pakiramdam natin. Ngayon, ito, integrated muna tayo. Integrated high power amplifier. Integrated na power amplifier. Tama ba? Ang gulo eh. No? Integrated ito pero mas malakas kasi siya. Yan, Joson Jupiter Max. Maraming salamat kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Ngayon, ang sabi niya ay umusok or nasira yung channel 1. Ngayon, binuksan ko na agad, syempre. Pagbukas ko, ganito yung kalagayan, no? Puting-puti. Namumuti yung alikabok. Tapos itong side na to, umusok ito channel 1. Ngayon, isa sa mga dahilan kaya nasisira yung mga amplifier natin minsan ay hindi tayo nagpe-preventive. Dapat naglilinis tayo ng amplifier natin kahit every 3 months lang or kung hindi kaya ng 3 months, 6 months, basta importante, naglilinis tayo. Okay? Ayan, ngayon pakita ko sa inyo ha. Ayan, Joson Jupiter Max ito ha. Kay Sir Tom Makino. Ayan, ito yung laman nyo. Kung mapapansin nyo, punong-puno ng agyo. Ito yung sabi niyang umusok. Talagang hindi siya usok na normal. Literal na usok talaga. Grabe, no? Saan ba nakatira si Bossing na man? Sa gilingan ng palay? Or baka may mga nagbabarina o nag-grind? Oh? Ngayon, kapag ganitong sitwasyon, sigurado ako, ubos yung transistor niyan. Si baklat yan. Matic yan. Ang problema kasi dito, wala ring fuse, no? Ngayon, ano pa ba gagawin natin dito? Ito pala sabi ni Bossing, oh, nihang nyo. Eto, hindi na rin tatagal to kung pabayaan mo lang to. Dahil naliligo na nalikabok. Ay, sibak yan. Ito, linisin muna natin to. Or mamaya na lang natin linisin. Repair natin. Sabay linis na kumbaga. Medyo masama pa naman yung karamdam ko. Pero sige lang trabaho muna tayo. Ngayon, kalasin ko muna yung board nito. Talagang kalasin sa heatsink niya para matanggal yung mga nasunog. Tapos, double check natin. Halos kinalas ko na lahat. Grabe. Sibak talaga. Walang natira na power transistor. Pati yung mga drive niya, sira to. Tapos itong bias transistor niya, sibak din. Talagang halos wala siyang natira. Yan, ginawa ko, binunot ko na halos lahat ng mga transistor na maliliit din. Kasi i-check ko yan sa taas. Oh, grabe naman. Pagkasalanta nito. Yung mga umusok na to, 4.7 ohms yan. Ngayon, inat ko na rin to, nilinisan ko na kasi kukuha tayo ng value dito. Kasi mga nasunog, wala nang value, di ba? Ganun lang naman diskarte. Sa ganitong sitwasyon, ano pa magagawin mo dyan? Ilang piraso lang din naman yung parts nito. Bunutin mo na halos lahat ng bunutin. Tapos, i-check mo yung iba na nasa taas. Kaya yung mga nakita mong nasunog, siyempre, matik, tanggal yan. Oh, ito na lang natira, dalawa, pero buo ito. Buo ito. Tapos itong mga bloke na to, buo yan. 3 yung na-open. Kung na-open sa na lahat, maaaring may naiwan pa sa ng buo na output transistor. Yung kabilang side nga, puro butas talaga, oh. Butas, oh. Kabilang side, puro kandin, puro sibak lahat. Grabe naman yan. Ngayon, i-check ko muna yung mga transistor ng mga maliliit niyan. D2383 tsaka 1013. Tsaka yung 551, 5401, i-check ko tapos balik natin kung sakaling buo pa. Tapos palitan na natin itong mga nasunog na parts. Nakumpleto na natin yung mga parts. Ayan, ito siya, oh. Ito 330 ohms. Tapos dito 3.3 tsaka 4.7 to magkatabi. 3.3, 4.7. Tapos ito dalawang 4.7, 3.3. Ito pa pala, may naiwan pa pala isang. Kaya tapos yung mga bloke, napalitan na natin to, 0.25. Tapos dito 680 ohms. Wala tayong 1/4 or 1/2. Ito 1 watt nga nilagay ko. Tapos yan, yung mga 551 pinalitan ko na lahat. Tapos 5401. Tapos itong 1813 tsaka 2383. Ayan. Okay na ito. Ito na lang, kulang pala na isang pyesa pa. Tapos lalagyan na lang ng drive ito. Drive tsaka bias niya, matitesting na ito. Nakakumpleto ko na, oh. Kinumpleto ko na agad. Ito guys, may bibigay ko sa inyo na technique kapag di pa ganun kayo kabiyasa
pwedeng ito lang muna ikabit nyo. Yung bias transistor, ito, D669. Tapos itong A1930 tsaka 5171. Pero, ginamit nila dito ay 1837. Tapos 4793. Ayan. Same lang din dito yan, oh. Okay? Ngayon, meron pa palang pabol. Yung D669, kapag wala kayong D669 na pure silicone, maglagay kayo ng sapin. Kasi bakal yung likod niyan para hindi magdikit dito. Kaya akin may sapin yan. Okay? Tapos, saka kayo magdagay ng output. Pwede na yan. May masukat na kayong biasing dyan kapag hindi pa kayo ganun kakabihasa ba. Para once na may problema is hindi basta-basta masiraan kayo ng output. Pero ako kasi, wala na. Dire-diretso na ako nagpapalit ng output na yan. Yan. C5200 and then A1943. A1943 dito, C5200 dito. Tapos, ano pa ba? Wala na tayong kulang, no? Wala na, pwede na isalang na ito. Mamaya na lang natin linisan to. Pero dito sa may board na linisan na natin. Isampa ko muna dito. Ipa-plug ko na sana. Kaso, parang may kumislap dito. Yan, ito siya, oh. Yung 5401. Yung 5401 na yan, oh. Butas. Hindi ka makita. Dumi kasi. Okay. Ayan siya, oh. Yung 5401. Ito. Para may kumislap. Butas siya, oh. Butas. Saan ba ito? Sa relay pala ito, eh. Butas siya, oh. Palitan ko muna ito. Pag salpak ko, parang... Tapos pag switch ko, parang may umusok or parang kumislap dito. Silip ko, butas pala siya. 5401 yan, eh. Palitan ko muna yan. May SIMD naman ako na 5401, eh. Napalitan ko na yung 5401 dyan, oh. Yan, oh. Yan. Napalitan ko na yan. Ayan, salpak na natin. Okay, tingnan natin kung may problema pa siya. Set natin agad yung tester natin sa may bias niya. Sana walang umusok. Yun, nag-relay siya parehas. Okay, wala naman umusok. Ibig sabihin, wala nang DC out yan. Ngayon, dito tayo sa may bias niya. Okay, tama naman. Nasa kulang-kulang 0.4. Okay naman to, goods. Dito, sa kabila. Okay, okay, goods naman, oh. Goods na yung bias nito. Goods na yung bias nito. Okay. Sa ganitong klaseng trouble, guys, palitan mo lang yung dapat palitan dito, eh. Magiging working na to, eh. Oh, ayan, oh. Palitan mo lang yung dapat palitan. Ito pala, oh, binago ko. Yung 60, kwan pala to, 68 ohms pala to. 680 nalagay ko kanina. Eh, wala akong 68 ohms. Nag-series ako ng 56 tsaka 12 ohms. Ayan. Tapos, pahabol. Ito pa pala, oh. May sira dito kanina, 4148. Pinalitan natin yan. Ngayon, balik na natin to. Tapos, linisan ko pala muna. Ito na. Nabalik na natin yung dalawang board. Hindi, malinis na rin siya, oh. Wala na yung agyo niya. Or wala na alikabok. Ngayon, sana wala nang problema. Okay, nag-relay parehas. Check natin yung bias nila kung pantay. Kung parehas yung bias nila. Grabe, no? Grabe pagkasira niya. Okay, na 0.4. Dito. Parehas lang 0.4, oh. Gagana na yan. Tatakbo na yan. Ngayon maglagay ako ng speaker tapos mag-audio test tayo. Nagkabit na tayo ng speaker. Yan, dalawa ito. Dalawa tapos naka stereo mode. Yan, tapos ang input natin ay ito, laptop natin. Ito naman ginagamit natin. Nakalimutan natin yung isang cellphone natin, eh. Ngayon, on natin. Okay, nag-relay naman. Ayan, makikita nyo, may signal parehas, oh. Ibig sabihin, working yan. May audio yan na mapasok. Ngayon, okay.
makapalit tayo. Okay na, working na. Pati yung mic nito, check natin yung mic pala. Ay, may tumutunog eh. Meron yan. Okay, working. Wala lang kayo gaano marinig ng todo kasi nakasab yung nakakabit natin. Nakapiret tayo. Okay na, working na. Kung mapapansin nyo, halos wala naman ako tin-troubleshoot ng todo, di ba? Pinalitan ko lang halos lahat ng mga umusok. Tapos yung output, sibak talaga output, literal, no? Ilang piraso to? Hindi ko na i-check to. Hindi ko na ipapakita sa inyo. 2, 4, 6, 8. Walo kasi 4 pairs ito eh. Tapos ito sa may drive niya. Sibak yan. Tapos, ano pa ba kanina? Meron pang na. Yung D669. Sana ba yung D669 na yun? Wala na. Yan, tapos mga resistor. Yan lang, okay na. Tapos lang, naway nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano mag-repair. And dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo na video, 1 beses, 2 beses kada araw. God bless and then peace at lahat.